Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating programang Morning Coffee Devotion. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagaud Paeng. Malapit sa inyo para pagbulayan natin ang salita ng Diyos. Again, peace be with you all. Magandang Huwebes sa ating lahat. Yes, good morning, Ma'am Quincy Savelia Alonso. Magandang umaga po. Magandang oras po sa inyo. Manong Rizalito Lopez. Magandang umaga po. And of course, kay Ma'am Florence. Magandang umaga rin sa iyo, Andres de los Santos Tina. Yes, good morning. Kay Uncle Arnel Valeriano at saka kay Auntie Elena. Magandang umaga po sa inyo, Uncle, Auntie. And to all mga kakape. Yes, sa oras na to, magandang oras po sa ating lahat. Ma'am Marilyn Anceta Ceredon, magandang umaga po. And of course kay Ma'am Telma Hara Falcon Ed Nilaw. Ayan po. Salamat sa iyo, Panginoon. Yes, good morning and happy hour po dyan po sa inyo, Ma'am Mercolina Dizon. Magandang oras po sa inyo. God bless you po. And of course kay Brenda Rosales and kay Judy. Yes, alam ko si Judy nandyan. Judy Rosales, good morning sa iyo. And of course sa iyong asawa si Brenda Rosales. At sa kay Ma'am Carlita Bartolome. Magandang oras po sa inyo dyan. At kay Shirley Costales Pilutin. Magandang oras sa inyo. At muli, welcome po sa ating pong Morning Coffee Devotion, Huwebes ng umaga. Dito po sa Lawag City, sa Ilocos Norte, sa Asia. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang tanghali po dyan po sa Hawaii. Magandang hapon po dyan po sa Canada. Magandang gabi dyan po sa England, dyan po sa Kent, sa Sunderland. Opo, dyan po sa London, dyan po sa Switzerland, dyan po sa Spain. Magandang oras din po dyan sa Norway. At magandang madaling araw po, hating gabi, dyan po sa Saudi Arabia, dyan po sa Taif. Opo. At dyan po sa UAE, dyan sa Dubai, sa Daman, Oman, sa Riyadh, dyan po sa Qatar, dyan po sa Kuwait, sa Jordan. Magandang oras po sa inyo lahat. Sa lahat po ng naabot po ng ating programa. At salamat po sa mga nag-share ng ating po mga videos. At nakaabot po sa ating mga mahal sa buhay sa iba't ibang dako ng mundo. Salamat sa Panginoon sa pagbigay sa atin ng pagkakataon para magpulong-pulong o magkita-kita ulit, magsama-sama kahit online, FB, dito sa FB, para purihin at pag-aralan ang kanyang salita. Dahil alam po natin mga kape, that the Word of God is very important in every one of us. It is
essential to our Christian living. Dahil nga po ang sinabi ng Diyos, ang tao ay hindi nabubuhay ng dahil sa tinapay lamang, kundi dahil sa mga salita ng Diyos na lumabas mismo sa kanyang pong bibig. Yan po ang nasa salita ng Diyos na kung saan nagpapaalala po sa atin na kailangan po nating pagbulay-bulayan at ating pong isabuhay. Higit sa lahat, ang ating pong mga natutunan. Nang sa ganon, ang mga tao sa paligid natin, makikita nila kung sino ang ating sinusunod. Ang Diyos ba o ang ating pong sariling kagustuhan? Kaya napakahalaga po na maging magandang halimbawa po tayo sa iba, lalong-lalo na yung pagpapakita natin ng pagpapasakop sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa umagang ito. Maraming salamat sa Kanya dahil sa buhay, sa kalakasan, dahil tayo nagising. Sabi nga natin mga kakape, every gising is a blessing. And everything that we have, sa lahat ng ibinigay ng Diyos sa atin, pinagkatiwala ng Diyos sa atin, sa mga bagay-bagay na enjoy natin sa buhay, pasalamat tayo sa Kanya. Because it is He that gave us power to have them. Dahil nga po, kung walang buhay at kalakasan at kalusugan na ibinigay ng Diyos sa atin, wala po ang mga ito. That's why in everything, kailangan po nating pasalamatan siya. Lalong-lalo na sa panahon na ganito, kahit na meron pong pandemya. Tayo po lahat ay masaya, tayo po lahat ay naglilingkod, tayo pong lahat ay hinahanap po ang kalooban ng Diyos at ito'y ating pong ginagawa. Yan po ang kalooban ng Diyos, mga kakape. Kaya huwag po tayo magsawa dahil ang Diyos po hindi pa nagsasawa sa atin. Because inalaw pa niya tayo mabuhay. The reason is that meron pa po tayong dapat gawin sa mundong ibabaw. Kaya every opportunity gawin po natin. Basta't maging maganda halimbawa po tayo sa iba. Maging blessing sa Diyos, maging blessing din po sa iba. At ang sinasabi natin, unahin natin ang Diyos, God first. We will serve God, we will serve others, and let us serve with humility. Ayan po ang dapat. Kaya muli, sa lahat po ng kasama natin nagkakape ngayon, kape sa akin, sa inyo, gatas sa iba, isama natin itong milk tea, magkakaibang taste, magkakaibang brand, pero ang maganda, tayo po nagkakaisa at ating pong pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Ayan po, magandang umaga po. Mama Rona Kaalin, David Asuncion Maningas Jr. Diyan po sa Spain, magandang umaga po, magandang oras po, Ma'am Bel Guillermo. Diyan po sa Hawaii, Manang Collier Reyes. And of course, kay Sir Renato Domingo, diyan po sa Hawaii. Crisanta Jem Siriaco. Magandang umaga sa iyo. Crisanta Jem Siriaco, God bless you. Kay Manang Marilyn Ubay Retotal, maraming salamat. Maraming salamat sa Shirley Costales Pilutin. God bless you too. Good morning, Pastor. Good evening, Pastor. 12:32 po dito ng gabi. Thank you very much, Ma'am Mercolina. Dahil kahit na alam ko na pagod na kayo sa trabaho, and you are still there, waiting and love to listen to the Word of God. Maraming salamat po. Yes, maraming salamat po sa inyo pong puso, desire sa pakinig sa salita ng Diyos. Good morning. Let's pray for one another. God protect our family from every danger, from without and from every threat to peace. Unity and harmony between. Yes, we need that unity and harmony and love. Mama Seredon. Yes, Ma'am Marilyn Anceta Seredon. Good morning, Sir Rajesh Sanwani. Opo, kumusta na po ang iyong brother? Okay, as we go on, as we continue on, pakinggan muna natin itong awiting ito. At habang tayo po ay nagpapasalamat sa Kanya, at tandaan natin, ang Diyos ay laging kasama natin. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Manalig lang tayo sa Kanya.
and to thank God in every situation sa ating pong buhay. Salamat o Diyos sa bawat araw. Mula sa pagsikat ng araw sa silangan hanggang sa paglubog Good morning, Kapitana. sa kanluran. Yan po sa Kabuuan A. Kapitana Marilyn Juan Lasquier. Good morning po. Ang ating pong kasamang presidente at isang kapitana na ngayon ng Barangay 48A, Lawag City. Mario Cesar Asuncion, good morning po. Magandang oras po sa inyo. Merited Derek Maningas, of course kay Manang Berling. Tuwing pagmamasdan ko ang pagsikat ng araw Kape po tayo. sa Kape. bagong umagay muling matatanaw puspos ng ligaya at mga pagpapala nagbubuhat lamang sa ating lumikha sa buhay ng tao isang bagong pag-asa. Bagong umaga, bagong pag-asa. Salamat o Diyos sa bawat araw. Pasalamat tayo palagi sa Kanya, mga kakape. Pasasalamatan sa bawat araw. Nagkaloob mo, kakamting lagi mga pagpapala mo. Tuwing pagmamasdan ko ang pagsikat ng araw, isang bagong umaga muling matatanaw. Mas magandang oras po sa inyo, ma'am. Magandang hapon po dyan sa Canada, Ma'am Gloria Rapacon. Maraming salamat po. Lamang sa ating lumikha sa buhay ng tao'y isang bagong pag-asa. Salamat Yes, good morning, Brother Jun Veriasanya. sa bawat araw, pupurihin ka, pasasalamatan sa bawat Maraming salamat sa panalangin mo, Brother Junver. Kakamting lagi mga pagpapala mo. Salamat o Diyos sa bawat araw, pupurihin ka. Morning po, Ma'am Imelda Marcos Pabuyo. Sa bawat Salamat po. araw, nagkaloob mo, kakamting lagi mga pagpapala mo. Sa bawat araw, nagkaloob mo, kakamting lagi mga pagpapala mo. Salamat sa Panginoon sa lahat ng pagpapala. Pero dapat pasalamat din tayo sa Kanyang pagpapalo. Mga kakape. Kakamting lagi mga pagpapala mo. Ayan po. Nabanggit po ng awitin, mga kape. Salamat sa Diyos sa Kanyang mga pagpapala. Kailangan din magpasalamat tayo sa Panginoon sa Kanyang pagpapalo. Ayan po. Dahil ang sabi ng Diyos, ang mga minamahal niya, pinapalo niya. Ano ibig sabihin nun? Dinidisiplina. Salamat sa Diyos in every mistakes na nagagawa natin, natututo tayo. Ang mahirap po doon ay yung hindi po tayo natututo. Kaya every time na tayo po ay meron pong na-learn sa mga pagkakamali natin, salamat tayo sa Diyos. Meron nga kasabihan nasabi, if we learn from our mistakes, then we ought to be genius. Yun daw sabi. Tunay nga naman.
Katulad ng isang pusa na nahulog sa isang butas at paulit-ulit na nahulog doon, may problema na doon, di ba? So, kung ang pusa na yon ay alam niya yung dinadaraanan niya, iniisip niya na hindi na dapat dumaan doon, ibig sabihin natuto siya. Ganon din tayo mga kape. Dapat matuto tayo sa lahat ng pagkakamali. Dahil kung hindi, may ibang ibig sabihin yon, may problema po doon. So, muli, magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Yes, we are here again, Lord. Kami po ay nagkakaisa. Kami po ay lumalapit sa inyo. At nagpapasalamat sa lahat-lahat. Salamat po, Panginoon, sa buhay, sa kalusugan, sa kalakasan. Maraming salamat po, Panginoon, kahit sa mga pagsubok, sa mga binibigay niyo sa amin at inyo pong pinapahintulutan na mga pangyayari sa mga sitwasyon na kung saan minsan ang hirap pong unawain kung bakit kailangan naming dumaan sa mga pagsubok. But we thank you, Lord, for everything na ginagawa mo ay may purpose. For us to grow into maturity. For us to learn. For us to become stronger. Panginoon, kaya kami po ay bigyan niyo ng karunungan sa pagharap ng mga sitwasyong ito. Maraming salamat po sa pagkakataong makalapit sa inyo muli. At idinudulog po namin sa inyo ang bawat isa. Ay paalala po niyo sa amin ang aming pong mga pagkukulang, ang aming pong mga kasalanan. Opo, Panginoon, patawarin niyo kami sa lahat po ng aming pong nagawang kasalanan, mula po sa aming isipan, sa aming pong mga nasabi, sa lahat po ng aming pong galaw at mga ginagawa, kaugalian na hindi po kaaya-aya sa inyo. Patawarin po ninyo kami. Please remind us also about the people na aming pong nasaktan, that we may have that courage to go to them and ask for forgiveness. Even to the people who offended us. Panginoon, lagi po niyong ipaalala sa amin that we need to forgive them. Kagaya po, Panginoon, ng inyong pong halimbawa, na kami po ay inyong kaaway ng dahil sa kasalanan. Pero dahil sa pagmamahal, dahil po sa sakripisyo ng aming Panginoon na sa Jesucristo, kami po ay inyong pinatawad. Hindi po ninyo tinignan kung gaano kalaki, karami, kabigat ang aming pong mga kasalanan. Nang dahil meron pong pagsisisi at pagpapakumbaba at pananampalataya, kami po ay inyong pinatawad. Kaya tulungan po ninyo kami, Panginoon, na mapatawad at patawarin ang mga ng abuso sa amin, sa mga nanakit sa amin. Give us that heart, Lord, to forgive. Dahil sinabi po ninyo na kung hindi po kami marunong magpatawad sa kapwa, hindi po namin dapat asahan na kami po inyong patawarin. Kaya maraming salamat po sa inyong salita na natuturo sa amin ng tama
nang sa ganun maitama po ang lahat po ng aming mga ginagawa. Opo, maraming salamat po sa pagpapatawad. Idinudulog po namin sa inyo, Panginoon, ang kalagayan ng bawat isa, sa lahat po na nandyan po sa kanilang pong mga cellphones, nanonood at nakikinig ngayon. I do pray, Lord, that you may please bless them. Bless them, Lord. Protect them. Help them. Encourage them. At ganoon din po, Panginoon, ibigay mo po sa kanila, Panginoon, kalakasan. Patuloy na paggabay. Pagturo sa kanila at sa aming lahat kung ano ang tamang gawin, ang dapat gawin. Sa lahat po ng mga darating pa at sa amin po mga hinaharap na mga problema. They may have financial problem, problema sa trabaho, problema sa employer, problema sa pamilya, problema sa komunidad, sa mga kakilala. Different problems. But I do pray, Lord, that you may please, Lord, help us and teach us what to do. Because Thou knowest what is exactly ano po ang kailangan namin. Please provide also our needs, our daily bread, the strength that we need, so that we can serve you more. We can have that strength to serve you. Please bless our relatives, our loved ones na nasa ibang bansa at sa mga nandito sa aming pong bansa, sa Pilipinas. I do pray that you please protect us from this pandemic. Panginoon, maawa po kayo sa amin. Bless and protect the frontliners, mga doctors, nurses, medical staff, laboratories, as well as mga PNPs, AFPs, lahat po, Panginoon, ng kapulisan at kasundaluhan na sila po ang nangunguna para po sa pag-maintain ng peace and order, and even sa mga aming pong kalusugan. Bless them and protect them, Lord. Please bless also our government, ang aming pong presidente. Patuloy pa kayo magtrabaho sa kanya. Give him the good health that he needs and wisdom in every decisions that he will make. And even to the senators, to the House of Representatives, unity, harmony, and love. And even to our community, to our city, to our town, to our province. Give wisdom to our governor. Bless them, Lord. Even to our city mayor. Then to our community. Sa mga punong barangay, that you please give them strength, give them that courage, na sa paglilingkod po, kayo po ang aming pong unahin at paglingkuran as we serve the community. Bless the barangay officials, Lord, in every communities, that you please help us and remind us always to be honest in all things, that we may be a good example to the constituents. Maraming salamat po. Bless also our families. Please protect them and please provide their needs. Patuloy po kayong magtrabaho at pagalingin si Sir Nemesio Alipio Jr., kay Ma'am Evangeline Bendia, Ma'am Trinidad Cabigon, Ma'am Geraldine Manuel, kay Natalie Cheng, kay Manong Ilyong Asuncion, kay Consel LD Alonso, kay Chiki Alonso. And we pray also for the complete recovery of Janelle Sharp. Ayun. Please provide their needs and bless their family, their families. Maraming salamat po. Patuloy din po magtrabaho kay Auntie Marilyn Alonso sa kanya pong complete recovery. And of course, kay Edelberto John Cañete Jr. Ibibigay mo po ang kanyang pong mga kailangan
palakasin, pahabain pa ang buhay. And even Lord, Manang Rene Laporte, maraming salamat po. Kay Manong Rafael Ragasa, kay Sir Alcaraz, Sir Ernesto Jose, sa kapatid po ni Sir Raja Sanwani, kay Sir Benz Alpapara Carla, at pati na rin po kay Grammy Carme, Sister Marjorie, that you please always strengthen her, please provide also and protect her family, and strengthen her and always Lord, at saka yung kanyang pong mata na kanya na-opera, that it will be successful. Maraming salamat po. Bless our spiritual mentors, ang aming mga pastors. Bless them, the missionaries, our friends, mga mission work, that you please use them greatly, Panginoon. Maraming salamat po, pati po ang mga ating po, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kapatid, pamangkin, mga apo, lahat po, Panginoon. That you may please continue to work in them, that you please protect us. Maraming salamat po. Bless also the teachers. Give them more patience, good health. At maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong paggamit sa kanila. Please bless them for their effort, Panginoon. To all the business owners, mga nagtatrabaho, mga nandyan po sa daan as they travel, sa mga seaman, sa mga FWs, mga nandyan po sa ibang bansa, mga domestic helpers, lahat po sila, please Lord, continue to bless them and protect them. Ang pagkakaisa at kapayapaan sa aming po mga lugar, ibigay po ninyo sa amin. At ilayo mo po sa mga terorista ang aming pong bayan. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. Please bless us today. Please continue to work in the life of Christine Ednilao at sa kanyang pong pamilya. At sa mga meron po mga problema financially, that you will please help us, encourage us, and strengthen us. Na hindi po kami susuko dahil nandyan po kayo. And please teach us in everything that we will do. Help us also to grow and give us understanding. Opo, ibigay mo po ang pagkakaisa sa amin. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. We will give you all the glory. In Jesus Christ's name, Amen and Amen. Yan po mga kapatid, maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa panalangin. Huwag po tayong magsawa sa panalangin dahil ito po ay kalooban ng Diyos. Kagaya po ng sinabi doon sa 1 Thessalonians 5 na pray without ceasing. Huwag po tayong magsawa sa panalangin. Sabi nga nila, ilang beses ba ang manalangin ang isang normal na Kristiyano, isang normal na tao? Dapat. Meron sabi dapat 3 daw. May sabi dapat 10. At ang sabi ng Biblia, huwag kayong magsawa. Pag sinabi natin magsawa, huwag kuminto. From time to time, every time that we remember God, say a little prayer. Opo. Hindi lang po pag sinabi po natin 3, siguro marami na yon sa mga hindi nanalangin before they will eat the blessing na binibigyan ng Diyos. That's why every time that before we consume yung ating pong mga pagkain, always thank God. Salamat tayo sa Kanya. And don't forget also to thank those who prepare the food that we eat. Mahalaga po yun. Kaya mga bata, kung nanood kayo, kung mayroong mga kabataan dito na kumakain pa sa puder ng kanyang mga magulang, kailangan natin magpasalamat sa kanila. Not only to God, but to the people whom He is using to feed us. Ayun po. So, pasalamat tayo sa Panginoon dahil nakakain pa tayo araw-araw. And we are still malakas. We are still alive. Ay salamat sa Diyos. Despite of this pandemic, napakarami na pong mga nangyari. Lockdown dyan, lockdown dito, lockdown doon. Isolation dyan, isolation dito, isolation doon.
Quarantine dyan, quarantine dito, quarantine doon. Na everything. Na kung tignan natin napakarami na po tayong mga nasayang na oras, aberya. Pero hindi po nasasayang na oras yun if we will use it for the glory of God. Kung ikaw ay hindi makalabas ng bahay, why not use that opportunity for that privilege to talk to God? To be more closer to Him. Salamat nga sa Diyos nang dahil sa pandemya, lalo tayong napalapit sa Kanya, di po ba? Pero ang masaklap dito, dahil nasanay na tayo sa mga nangyayari, parang bumabalik na naman yung dati nating kaugalian. Nasaalang nating maalala ang Panginoon pag may mga problema. Hindi po dapat ganun. So, kailangan po natin mga kakape na lagi tayong aware that God is always there, always watching us and protecting us, always guiding us. Let us always acknowledge Him na nandyan siya palagi at lagi tayong gustong tulungan at gabayan. Tumawag lang tayo sa Kanya dahil hindi siya kikilos pag ipinapakita natin sa Kanya hindi natin siya kailangan. Pero pasalamat pa rin tayo sa Kanya dahil bago tayo humingi sa Kanya ng isang pabor, minsan na ibibigay na Niya. Na hindi po lahat ng ating mga panalangin sinasagot agad ng Diyos. Pero palaging merong katugunan, merong puntugon ang Diyos. Maaaring sabihin niya, wag muna, maghintay ka muna. Maaaring sabihin niya, sige, ibibigay ko. Maaaring sasabihin din niya, hindi pwede. Kaya kailangan po natin laging considerate sa lahat po ng mga nangyari sa ating buhay. So, salamat sa Diyos dahil nandyan sa palagi. At sabi ng Diyos, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. At kung pagod ka, sinabi ng Diyos, halika, bibigyan kita ng pahinga. Pag ikaw ay nahihirapan, sabi niya, halika, I am strong, I am your strength. Ako magbibigay sa iyo ng kalakasan. Nangihina ka, nagsasawa ka na, naku, huwag kang magsawa. Dahil nandiyan ang Diyos. Hindi pa nagsasawa sa atin. May gusto pa ang Diyos na gawin natin. So, huwag tayong magsawa. Kung ano man yun ang gustong pagawa sa atin ng Diyos, tiyak. Hindi po yun para sa ating ikasisira. At hindi rin sa ikasisira ng bawat isa o sa paligid natin. But because, when we allow God to work in our lives, puro positibo po. Though our negative or the world or our paligid is negative, we will stay positive. Huwag lang sa COVID We will stay positive. Dahil alam natin, nandyan siya at laging handa na tumulong sa atin at makipag-partner sa atin. Ang kulang lang kasi naman dito mga kakpe, we don't acknowledge Him or recognize Him as the main part of our lives. He must be the preeminent or the first in our lives. God first, ika nga mga kakpe. So ating pong pag-uusapan ngayon. Pero bago tayo pumunta doon, gusto ko lang pong i-update kayo kung hindi pa updated. Dito po sa Zamboanga, meron pong nag-positive ng COVID. Dito sa kalapit barangay natin, sa kalapit barangay, barangay 43 dito, barangay 44 doon sa Zamboanga, meron pong nag-positive. Pero huwag kayong mag-alala. Nabasa ko yung announcement ni Kapitan Elmer Lorenzo na huwag kayong matakot, huwag kayong mag-anilangan, pero huwag nating kalimutan palagi to take care of ourselves. Hindi porket malayo ka sa bahay nang nag-positive, okay lang na hindi mag-face mask. Hindi po. Sa tuwing lalabas ka ng tahanan o ng inyong bakuran, dapat lagi ka ng automatic. Dapat matic na yon, mag-face mask. And always remember physical or social distancing. Though, ang nag-positive na ito ay nandyan na sa isolation area, isolated na po siya, hindi pa nakarating at saka wala naman daw siyang kasama sa bahay. So, salamat sa Diyos. Pero let us always pray for their recovery. Opo. Kaya salamat sa Panginoon. So, ingat po tayo mga kape, kahit saan tayo pupunta, ingat palagi. Now, that is the importance of obedience. Kailangan natin ng obedience o pagsunod. Dahil napakalaga po nito. Sa lahat po ng aspeto ng ating buong buhay, yung pagsunod po ay dapat laging nasa ating pong puso. Sa ating pong buhay, nananalaytay sa ating mga dugo o sa ating mga ugat.
Kailangan po natin yan. Pagsunod. Pagsunod sa tama. Opo. Paano na pag mali ang pinapagawa sa'yo? We have the right to appeal. Lagi kong sinasabi yan, mga kape. We have the right to appeal and suffer for the consequence for doing what is right. Paano yun? Unfair naman. Gumawa ako ng tama, tapos papahirapan ako. Then, pasalamat ka sa Diyos because you have that opportunity for that privilege to suffer as our Lord God, Jesus Christ, suffered for hindi naman niya ginawa. Diba? Dahil ang Diyos, inako niya lahat eh. Ang Panginoong Hesukristo, inako niya lahat. Imbis na tayo ang mapurusahan dun sa impyerno, siya na po ang umako nito at binayaran niya sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya salamat sa Diyos sa kanyang grabeng tinding pagmamahal. Na hindi po tayo karapat-dapat. We don't deserve to be loved by God because we are people who are selfish many times. And yet, He loved us so much. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Napaka-familiar po na verse. Pero if you will go into internal so much, despite of how sinner I am, nandyan siya at sabi niya, Paeng, mahal na mahal kita. And I will die, and I died for you. So that you will be saved. Para ikaw ay maging akin ng ganap. Yun po ang ginawa ng Diyos sa atin. It is because of the faith that we have in Jesus Christ. Ang buhay na wala hanggan ay binigay po niya sa atin. That's how great, that's how the grace of God works. Kasalamat sa Diyos. We don't deserve everything from God. But, and yet, ipinakita niya ang pagmamahal niya sa atin. Dahil nga ay tayong mapahamak. Ganoon po ang pagmamahal ng Diyos. So, ngayon, dahil po ang sinabi ng Diyos ay dahil sabi ng Diyos, mga kape, na bilang mga tao, bilang mga nabubuhay pa sa mundong ibabaw, there are many things that we need to know, to understand, and to keep in our minds na may mga kautusan ng Diyos na kailangan natin gawin bilang mga anak ng Diyos. Again, gusto ko lang po linawin ito. Hindi po tayo maliligtas dahil po sa pagsunod sa kautusan. Dahil po, hindi po tayo perfect na tao. And yet, we can offend one of them. Hindi, meron pong mga kautusan ng Diyos na hindi po natin nasusunod o hindi po natin natutupad. Hindi natin nagagawa. Dahil nga po tao lang tayo, we are not perfect. We are no perfect. Hindi po tayo perfect. That's why tayo po ay nagkakamali at nagkakasala. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, and again, because of the grace of God, ang biyaya ng Diyos, yan po ang dahilan. For by grace are ye saved through faith. Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay naligtas dahil sa ating pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Yung pananampalataya ay binubuo ng mga bagay-bagay na ating inaasahan at ang katunayan o ebidensya ng mga bagay na hindi natin nakikita. We have learned that before. And now, because of that faith, tayo po ay inaring ganap ng Panginoong Kristo. Tayo po ay niligtas niya. Tayo po ay naging anak niya. We are His family. And we are in the family of God. And praise God for that. Hindi ka ba natutuwa nun? Na kahit anong mangyari sa atin dito sa ibabaw ng lupa, kahit na may expire ng ating buhay, alam natin, nasa pag-iingat tayo ng Diyos. Because tayo po ay pag-aari na ng Diyos dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. Maraming salamat sa Panginoon. At bilang mga anak ng Diyos, napakahalaga mga kape, yung tinatawag nating obedience. Pagsunod. Opo, pagsunod. Yan po ang ating pag-usapan ngayon. The importance of obedience. How important obedience is. How important obedience is. Obedience, to obey. Salamat tayo sa Panginoon sa bawat araw.
Bawat araw, oportunidad, pribilehiyo para sumunod sa Diyos. Amen po ba? Merong isang kataga o isang talata sa Biblia. Doon sa Luke chapter 17, verse 32, itong sinasabi, remember Lot's wife. Tandaan natin o alalahanin natin ang asawa ni Lot. Sino si Lot? Yung kamag-anak o pamangkin ni Abraham. Alam natin yan. Nakwento na natin yan. Ituro na natin yan ng mga nakaraan. At si Lot ay tumira doon sa Sodom and Gomorrah. Sa Sodoma and Gomorrah. At dahil doon, ang Diyos hindi po natuwa sa Sodom and Gomorrah, and God warned Lot, the nephew of Abraham, to go away from those two cities because God will judge them by fire. O yun ang ginawa ng Panginoon na parusa doon sa Sodom and Gomorrah. At sinabi niya kay Lot, lumabas kayo bago ko sirain ang dalawang syudad na yan. But sinabi ng Diyos sa kanila, huwag na kayong lumingon. Pero ang nangyari, lumingon ang asawa ni Lot. Simpleng utos, di po ba? Huwag na kayong lumingon. And yet, Lot's wife turned back and looked back to Sodom and Gomorrah. And what happened? Siya po ay naging pillar of salt. Naging poste ng asin. Naging asin po siya. Dahil po hindi po siya sumunod sa napakasimpleng utos na huwag ka nang lumingon pa. Doon po sa Genesis chapter 19 verse 17. Yun po ang nangyari. Disobedience. Napaka simpleng utos o utosan. Hindi niya sinunod. At ganoon din kay Adan at kay Eva. Alam niyo po yun. Sinabi ng Diyos sa kanila, huwag niyong kainin. Pero ang nangyari, dahil po sa sinasabi siguro we are curious, parang ganon. At gusto nilang matikman dahil nandun naman ang diablo, ang isang sawa na nagtempt kay Eva, na si Eva ay tumikim at pinakain din tong asawa niya. Ano nangyari? Sila nagkasala. And all of us, tayo po ay nadamay dahil po sa pagkakasala ng ating amang si Adan. Simple. Very simple command. Huwag niyong kainin. And yet, because of self-will, dahil sa ating sariling kagustuhan, kahit nasabihin natin, he was curious that time. And that's the reason why kinain niya. Opo, but it is his decision. Kahit naman tayo, kung curious tayo, kung ayaw natin subukan di ba? Kaya it is his decision. Because of the disobedience of Adan, lahat po tayo ay nadamay. And that's why meron po tayo natawag na sa Ilocano, basol yung natawid. And one thing more, yung tatawag na namana natin kasalanan mula sa kay Adan. Roma 5:12, nandun po yun. At isa pa na matinding consequence dahil sa hindi pagsunod ay katulad po ni Moses. Moses is the one who used by God for Israel to be freed from that bondage of being servants of Egypt. Lumabas po sila. At mismong si Moses, hindi po siya nakapasok ng promised land. It is because of disobedience. Napakasimple lang. Sinabi ng Diyos sa kanya, painumin mo ang mga tao sa pamamagitan ng pagpalo sa bato. Dahil inis na inis siya. Ito sinabi ng Panginoon doon sa Book of Numbers. Take the rod and gather thou the assembly together, thou and Aaron and thy brother, and speak ye unto the rock before their eyes, and shall give thee. Yung una pala mga kakape, sinabi niya, paluin mo. Pinalo niya.
Pero dito sa pagkakataong ito, sinabi ng Diyos sa kanya, kausapin mo ang bato. Ikaw ba naman kausapin mo ang bato? Pero dahil sa inis niya at galit niya sa mga matitigas na ulo ng mga Israelita, imbis na kausapin niya, ano ginawa niya? And Moses lifted up his hand, and with his rod he smote the rock twice. Hindi lang niya pinalo isang beses. Dahil sa galit niya, pinalo niya ito ng 2 beses. And because of that, sinabi ng Panginoon, and the Lord spake unto Moses, Numbers chapter 20, verse 7 to 12. Verse 12 din sinasabi, and the Lord spake unto Moses and Aaron, because ye believe me not, dahil hindi ka naniwala sa akin, to sanctify me in the eyes of the children of Israel. Therefore, ye shall not bring this congregation into the land which I have given them. Kasama siya. Hindi siya nakapasok ng promised land. Can you imagine that? Ginamit siya ng Panginoon para ilabas ang mga Israelita dalhin sa promised land. But, hindi sila nakapasok doon. Kung titignan natin, mula nung yung mga lumabas mula sa Egypt, 40 years old and below, 40 years old and above, hindi po sila nakapasok doon sa promised land. Ang nakapasok lang doon, yung 40 years old, 39 years old and below. Yun lang po ang nakapasok doon. Tandaan natin, napakaraming taon silang nagwander doon sa wilderness, doon sa tinatawag nating yun, sa wilderness, sa desert. Doon po sila. Dahil pa nga po sa tigas ng ulo nila, kaya hindi sila nakapasok doon. At yun din ang pagkakamali ni Moses. Dahil napakasimple lang sinabi ng Diyos, kausapin mo yung bato. Kausapin mo yung bato. Para siya ay maglabas ng tubig. Para inumin ng mga tao. Mga Israelita, mga anak ko, my chosen nation. Pero he did not. Because of his anger. Kaya minsan, ingat-ingat po tayo sa ating pong emosyon. Na dahil po sa galit natin, hindi po natin namamalayan, nagkakasala po tayo, nakakapanakit na tayo, pati ang Diyos nalulungkot dahil po sa ating galit. That's why it's very important for us when we feel like we are yung sasabog na tayo sa galit. Mas maganda huminga ka ng malalim maraming beses and close your eyes and pray, Lord, please forgive me. Please calm me down. Please calm me down. Kausapin mo ang Diyos bago pa may mangyari. Ang mahirap po dito ay pag yun nandilim na ang ating paningin. Di po natin control ang ating sarili that time. And the devil will be the one to work. At magugulat na lang tayo may nagawa tayong hindi karapat-dapat. Dahil po sa ating emosyon, sa ating pong galit. Amen po ba? Ingat-ingat po mga kape. So, napakahalaga po mga kape ang pagsunod sa Diyos. Note, tandaan natin to. God holds you responsible to obey what He has commanded you. Blaming others will not excuse you. Pag sinabi ng Diyos gawin mo to, gawin mo. Pag sinabi ng Diyos wag mong gawin, wag mong gawin. At kung ginawa mo ang bagay-bagay na hindi tama, wag mong ituro ang iba. Blaming others is not our excuse. Katulad po nangyari, if you remember, noong pong nagkasala si Adan, anong nangyari? Itinuro niya si Eva, itong kasing binigay mo sa aking partner ko eh. Tinempt niya ako eh. Pinakain niya ako. Nung sinabi naman ng babae, sabi naman ni Eva, ito kasing ginawa mong ahas na to eh. So, blaming others. Yan po ay isang normal na defense tactic ng mga tao. Blaming others. No. If there's a command, let us obey. Bilang mga anak ng Diyos. Don't ignore on second chances. Pag binigyan ka pa ng pagkakataon para may tama ang lahat ng ginagawa, do it. Huwag mong abusuhin ang kabutihan ng Diyos. Huwag nating abusuhin ang kabutihan ng ibang tao. Okay? So, failure to follow instructions can be disastrous, if not fatal. Okay? Ibig sabihin nito mga kape, kung hindi natin sinunod yung instructions, kaya minsan yung mga nabibili nating mga gamit, mayroong mga manual yan eh.
Kung hindi natin sinunod yung manual, tapos binuksan natin, inan natin, may nangyari. Ba't gano'n? Nagreklamo ka sa kumpanya. Pinagbilhan mo. Pero if you will go back to the manual, meron doon na step by step. Dapat natin gawin. So, failure to follow instructions can be disastrous, if not fatal. Kaya nga napakahalaga na sumunod sa instructions. Families and churches are in chaos because of people who are rebellious and stubborn. Dahil sa pagiging rebellion o rebellious ng mga anak natin o mga members ng churches, dahil ayaw nila magpasakop. Dahil ang feeling nila nasasakal sila at sila ay nalilimitahan. Let us remember, let us accept limitations in our lives or restrictions. Katulad po ngayon, pandemya. There's so many limitations. There's so many ordinances, guidelines that we need to follow. And kung isipin natin, ito ay isang aberya o isang pagsasakal sa atin, pananakal sa atin, wag po nating sabihin gano'n. Dahil if we will going to plant that in our, kung itanim natin yan sa isip natin, magre-rebelde po tayo. We'll have that bitterness and grudge, resentment sa ating mga authorities na nagbigay o abot sa atin ng mga guidelines na ating sinusunod ngayon. So instead of reacting or instead of complaining, let us thank them. Let us thank God that they are being used by God to protect us. So salamat sa Diyos. So if a leader or if our leader disobeys, kung ang ating po mga nasa autoridad ay hindi po tama ang kanilang ginagawa, nandyan po ang Diyos. Huwag kayong mag-alala. Hindi po tayo ang gagawa ng hakbang para sila'y parusahan. Let God do it. Because they are ordained by God to serve and to protect us. But if they are the one who's doing what is not good or doing things unlawful, God is there. Hindi po natin matatakbuhan yung principle of sowing and reaping. Yung tinatawag natin yung kung anong itinanim, yun din ang aanihin. Napakahalaga po nun. Ngayon, ang tanong, sino nga ba dapat ang ating sundin? Bakit kailangan natin sumunod sa kanila? Sino mga ba dapat ang ating mga sundin sa ating pong buhay? First and foremost, of course, it's God. In Deuteronomy chapter 27, ito sinabi, Thou shalt therefore obey the voice of the Lord thy God, and do His commandments and His statutes, which I commanded this day. James 4:7, Submit yourselves therefore to God. Okay? And by submitting ourselves to God, then we can able to resist what is not good. And ang sabi rito, even the devil, resist the devil and he will flee from you. So, from time to time that may pumapasok po na masama sa ating isipan, we will resist. We will rebuke. Paalisin po natin. Sawayin natin. Bugawon tayo, Ilocano. Diablo. Paalisin natin sila. And because of we are submitting ourselves to God, then the devil will flee away from us. Dahil sa power ng salita ng Diyos o sa power ng pangalan ng Kristo na nasa sa atin. That we take or we have as our defense. Laban. Not only defense, but our offense. Laban sa diablo. Kaya napakahalaga po nun. We are His children and we need to obey God. Tandaan po natin yan. Napakahalaga. It is basic. But we need to be reminded about this because madalas, bilang mga tao, nakakalimot po tayo. Tanggapin po natin yung katotohanan ng yun, mga kape. Nakakalimot po ang tao. That's why we need continuous and constant, consistent reminder. Amen po ba? Sa pangalawa, sino ang dapat nating sundin? Our spiritual leaders or mentors. Obey them that have the rule over you. Sumunod tayo sa mga nagbabantay sa atin, sa mga nagli-lead sa atin.
And submit yourselves, for they watch for your souls. Because they are looking for your souls, for your behavior. At kung nakita nila na mali yung behavior mo, they will come to you and biamotize you. O, di ba? They will come and mind you. I mean, they will come and ask you questions and correct you when you did something that is not right. So that is their purpose. That is why they are there as our spiritual leaders. They are there to warn us, to help us to do what is right. And again, I'd like to say this. It is not because you feel it's good, then you do it. Hindi po dapat yun. Pero dapat, it is because it is right. When it is right, then do it. Hindi po yung when you feel good, dahil okay lang, tamdam ko, okay, masaya ako, sige gawin ko. Hindi po dapat yun. Ang magbibigay sa atin sana ng go signal to do is when we know na tama o right yung ating ginagawa. Doon gawin natin, mga kape. So let us obey our spiritual leaders and our spiritual mentors. Napakahalaga po nun. Number 3, our authorities. In the family, our parents. If we have still our parents or parent, let us obey them. Dahil nga po, in obedience, there is the blessing. Yun po ang sinabi ng Diyos. Pang-apat, kailangan nating sumunod sa ating masters o ang ating mga employers. So, ikaw ay natatrabaho sa isang kumpanya, sa isang tiyangge, sa isang department store, sa isang sari-sari store, sa isang grocery store, sa isang agency, sa ating pong gobyerno, lahat ng under sa isang authority, we need to submit, we need to obey our masters, we need to obey our employers, at wag natin silang sirain o wag natin silang kontrahin. And again, kung alam natin na mali ang ginagawa nila at pinapagawa nila sa atin, we have the right to appeal. A humble appeal. Okay? And always ready to suffer the consequence for the glory of God. Tandaan po natin yan, mga kape. Okay? Number 5, and lastly, for now, the government. Let us obey the government. Not only that, sa mga ginagawa ng ating gobyerno for our safety. Sa gobyerno. Kasama na rito ang PNP, AFP, LGUs at iba pa. Lahat po ng kawani ng gobyerno. That if they will going to kung sila ay maglalatag ng isang kautusan, ordinansa o batas, kailangan nating sumunod. Dahil sila po ang inordin ng Panginoon para protektahan ang bawat isa sa atin. And again, if they are doing things like corruption, bahala ng Diyos sa kanila. Hindi po natin matatakasan ang ating konsyensya. At ang katotohanan na kung ano ang itinanim, yun din ang ating anihin. Kaya napakahalaga, mga kape, ang tinatawag na obedience. So, the government, let us obey. Let us submit to the high powers. The government. Dahil yan po, the government is ordained by God, was ordained by God for our safety. To punish the evildoers and to reward the law abiders. Yan po ang trabaho ng ating pong gobyerno. Kaya wag po tayong mawalan ng wag po tayong mawalan ng respeto sa kanila. Hindi po lahat na magtatrabaho dyan puro korap. Hindi po. Tanggalin natin yung mindset natin na ang gobyerno ay pahirap. Hindi po. God ordained the government for us to have peaceful and our place will be in order. Kaya salamat sa gobyerno. Salamat sa Panginoon na nag-ordain nito. Di ba ba? Okay po ba? Salamat sa Panginoon. So, bilang mga anak ng Diyos, we primarily, mga nanampalataya sa Diyos, mga naniniwala sa Diyos, we should show our gratefulness, our gratitude as we submit to these authorities, as we obey them. Because God says,
God said, if we obey them, blessings. Okay? Not that blessings only about material things, but the blessing of peace and joy within. Salamat sa Diyos. Salamat sa Ama. Tayo ay manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat po sa pagtuturo. Help us and give us that strength to obey, the desire to obey, the desire to serve, to support, to acknowledge, to recognize the authorities that you have given us, who are above us, that we may support them, that we may express our gratitude in supporting them. Maraming salamat po, Panginoon. Please help us and give us that heart to obey. Bless all the viewers and all the listeners. Bless the birthday celebrants. And we thank you very much, Lord, for your love. We thank you very much. Balik mo kami ulit bukas sa muling pag-aaral ng salita. Maraming salamat po, itong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan po, mga kape. So, happy birthday po sa lahat ng mga birthday ngayon. Happy birthday kay Lola Tanang Simsiman. Yan po sa Kabugaw, Ilocos Sur. Kahapon po. Happy birthday po sa inyo. Happy birthday. Happy birthday kay Manang Elinor Dalere, dyan po sa Pitig, Estancia, dyan po sa Sisutoy. Manang Elinor Dalere. Happy birthday kay Manang Perlita Alonso Pascual. Manang Perling Alonso Pascual, happy birthday sa iyo. Pakiabot na lang ito, kabagis, Ditang Alonso. Pakiabot na lang po ang ating pong pagbati sa kanya kay Manang Perling. Happy birthday kay Manang Ma'am Edna Yapo, kay Just Ranada. Happy birthday Ma'am Edna Yapo. Kay Randy Raquinho, Randy. Kay Tresurera Rona Kaalim, happy birthday sa iyo. Happy birthday kay Juvie Ann Thailand. And happy birthday kay Sir Ferdinand Tungpalan. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang bati. Maligayang bati. Maligayang bati. Happy birthday po. Maraming salamat. God bless you all. Thank you very much for joining us. Happy birthday mo. Ikaw ay maligaya. Katulad ngayon. Happy birthday. Amoy masaya. Thank you very much, Sir Mina Pascual, Ma'am Elsie Liberato Quitoriano, Lovely Pascual, Alberto Canyet Jr., salamat. Ma'am Joan Reynon, Engineer Mildred Alonso, maraming salamat po. Mildred Alonso Ramos, Engineer, maraming salamat po. And of course, kay Engineer Rolly Ramos. Thank you very much, Ma'am Marisa Marcelo Acop, kay Kian Sabion Corpus, so Elisa Alonso Salvador, thank you cousin Irene Respicio Domingo. Ma'am Irene Respicio Domingo, maraming salamat po. Ipagmalin Castillo Alonso, Jeff Alonso, maraming salamat cousin for always sharing, and of course kay Ipagmalin. Sa lahat po nagsishare ng ating mga videos, God bless you po. Maraming salamat po sa inyo. And please don't forget to visit also our YouTube channel. At pag hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po. And click the notification bell for you to be updated sa lahat po ng ating i-upload na videos. Galing po dito sa Facebook. Okay? Maraming salamat po. Ma'am Evelyn Rafael Ragasa, maraming salamat po Ma'am Evelyn. Carl Jasly Rabor, maraming salamat. CJ Rabor, Manang Linda Gawat, Telma Harap ako ng Lao, Manang Mirna, Manang Mirna Munoz, maraming salamat po sa support. Maraming salamat po sa love gift, Ma'am Mirna. And of course kay Edwin Agtuele, maraming salamat. Manong Ray Alonso, God bless you po. Manong Ray Amang, salamat po. Ayan. Konsyal Kagawad Rudy Alonso, dyan po sa Hawaii, maraming salamat po. Manong Rodolfo Alonso, sa Spon Louis Respicio, maraming salamat po. Kay Ren Cabrera Neneng, God bless you.
Edna Tomas. Yes, let us pray also for Edna Tomas sa kanyang pong complete recovery. Kapitan Ruben Sampayan, maraming salamat po. Happy birthday to Kapitana Marilyn. Maraming salamat po sa inyo. Auntie Marilyn Racalonso, at sa lahat ng kasama natin ngayon, maraming salamat po. So muli, panahon na po para magpaalam ngayong araw na to. Ma'am Victoria Kaali, maraming salamat po. Maricel Ruas Asuncion, salamat. Okay, ito po ang inyong lingkod, si Padre Rafi, si Kautpain, laging nagsasabi sa inyo sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay, unahin po natin ang Diyos. God first. Amen po ba? Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support LGUs, respect the frontliners, share your blessings, pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. Okay? God bless us all. Mabuhay. And I love you.